Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na't nanghihina, ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ay aalalayan at aakayin. Pag lumuluha ay patatahanin, babantayan kung may sakit, dadampian ang noo ng halik. At kapag gabi ay malamig, hiyayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin, puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko malilimutan, walang katumbas niyong pag-ibig. O wag kayong mag-alala, sa puso't isip ko'y nakatanim. Sa aking sambahay ay ipadarama ko rin, walang katumbas niyong pag-ibig. Aking mga anak ay aakayin din, pag lumuluha ay patatahanin, babantayan kung may sakit, dadampian ang noo ng halik. At kapag gabi ay malamig, hiyayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Kayo ay aalalayan at aakayin din, pag lumuluha ay patatahanin, babantayan kung may sakit, dadampian ang noo ng halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din na mahigpit, ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Wala kayong katumbas, wala kayong kapantay, mahal kong tatay, mahal kong nanay. Salamat po. Fan Barkada, Fan and Laugh na!
tumawa at malimutan ng problema. Fun and love nandito na, magbibigay sigla. Kaya't halika na, kung nais mong lumigaya. Tara na, tumutok ka na. Fun and love, load ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. Fun and love, tutok na tayo. Kung gusto mong iyong araw ay maging makulay, fun and love nandito na, magbibigay buhay. Kaya't halika na, kung nais mong lumigaya. Tara na, tumutok ka na. Fun and love, load ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. Fun and love, tutok na tayo. Fun and love, load ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. Fun and love, tutok na tayo. Fun and love. Talaga namang napaka-perfect ng ating opening prod ng ating hot guapito na si Dex. Nakakaiyak naman yun. Kaya naman mga ka-fun and laugh, tawagin na ang buong pamilya, kaibigan at buong barangay. Samahan nyo na naman kami sa isang oras na naman na punong-puno ng kulitan at tawanan. Dahil panibagong Fun Barkada winner na naman ang pwedeng manalo sa ating Watch and Win ng 500 pesos cash! Kaya naman mag-selfie na gamit ang inyong mga cellphone or other devices at i-post ito gamit ang ating official hashtag of the day na hashtag Fun and Love Momshi Queen. At syempre, binabati din natin ang ating mga manonood dyan sa online universe kasama ang ating mga online verse host na Kabugera Star, Queen Bocha! At Cutie Boy Axel Romeo. Ayan. Hello, baby queen. Ayan, pero ngayong araw, siguradong panalo ang mga fantastic guests natin this day. Di ba? So, Sugar at saka Dex, bumati naman muna kayo sa ating mga Fun Barkada. Isang umaga na naman ang pasabog ngayong umaga, mga ka-fun and love. At syempre, Sugar, ikaw naman. Yes, yes, yes. Hello po mga kapan barkada. Hello, grabe magandang morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok. Aba! Grabe, that's the energy. I love the energy. Pero alam mo yung energy na yan, parang for sale. Bakit? Kasi tingnan mo may name Ang tag ka yabang, pa. Ay, may tag pa. price tag ka hello. pa. Derek, sorry po. Hindi ko natanggal yung top price. Tingnan nyo guys, oh, mayaman. Ilang dollar to? Ba? May kakahiya. Oh, nakakahiya pero pinapakita, di ba? Kaya nga, konti lang pala. $4.99. Oy, dollar din Saan yun. ka ba galing? Actually, galing ako ng Australia. 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 Wow. Pakayabang naman na episode na Mamaya, to. Derek, yung pasalubong ko sa'yo. Wow. Siyempre, love natin si Derek. Wow. Ay, ano bang pinunta mo sa Australia? To travel to, hanap na, foreigner. Tumanap. Alam, Actually, ayun po, babating ko mo ating mga ka-fan and love dyan sa ating lahat ng mga nakatutok kay Luzon, Visayas at Mindanao. Alam mo ron, hindi lang po Luzon, Visayas at Mindanao, buong universe na nakatutok sa atin. wow, universe na talaga Yes! to. Pang Miss Universe talaga Ganon to. kalakas ang fan and love with Ron. Wow, parang pang Buong beauty universe na po ang nakatutok queen. kaya maraming salamat po. Oh, nananakot ka na Dami. naman. Sabi, daw yun. Pero speaking of beauty queen fankada, no? Para sa inyo, Dex and Sugar, ano sa inyo ang character or isang best characteristic ng isang beauty queen? Oh my God. Alam mo, pag beauty queen talaga, kailangan matalino. Wow, matalino. Maganda. Wow. Bakit tatayo? May turo Bakit talaga sa tatayo mukha. Flawless. Flawless.
Huli, saka 60. Yun! Dapat ganon. Tama. Oo, si Dex. Ikaw naman, Dex, para sa'yo, ano ba yung best characteristic ng isang beauty queen? Siyempre sa akin marami ang una, ano ba yan? Very queenly sa kagandahan o very queenly sa pagiging sa business-minded. Marami kasi pwede yan. Package dapat. Tama. Correct. Alam mo, ako naniniwala ko na ang the best characteristic ng isang beauty queen, she does not have a beautiful face, pero she has also a beautiful soul. Diba? Ano yun? English naman kasi yun. Tatagalogin ka na. Pakitagalog nga. Ibig sabihin, Oo. parang the moment na magsalita siya, parang all eyes on me. Parang kahit wala siyang sabihin, kailangan makikinig Titig ka sa ka. kanya. Kasi hindi lang maganda yung mukha niya, kundi maganda yung sinasabi niya, napakaganda pa ng soul niya. Oo, at saka kailangan yung mga advocacy na ano nila, Yes. dala-dala. Yes, yung mga advocacies pa, di ba? Yes. Na dala-dala. Correct. Di ba? Pero sa'yo, ano pang ibang beauty queen? Parang siguro isa sa mga beauty queen talaga parang pang ano. Ayun na, Dapat mauna may na. ganyan. Ah. Ano ba dapat yung mga preparations ng isang beauty queen, Kailangan sa Sugar? pagrampa doon, kailangan sa pagrampa, kailangan ano sila magaling. Sampulan mo nga, dito ka manggaling. Galing sa gitna. Okay. Please welcome candidate number 1, Sugar. Her vital statistics, 10, 11, 12. Oh. Wow! Ano naman tawag sa walk na yan? Di ba may mga tawag yung Dapat may walk na tawag yan? yung walk mo. Ang tawag mo doon. Cordapia walk. Cordapia walk? Saan inspired yan? As far by Sugar Fest. Sugar Beth? Yeah. Wow! Kapag kasi yung Cordapia walk, Sa mga nanonood po na beauty queen, paumanhin po. Pero alam mo, speaking of queen, bago pa tayo makahanap ng mga queen, no, may mga beauty queen na tayo. May queen bocha tayo sa online world, di ba? Oh, at may queen pa tayo dito, Queen oo, Sugar. talagang pasabog talaga lagi si Queen na yan. Totoo. Talagang yan ang mga katangian ng isang queen dahil ang ating fantastic guest mamaya ay isang queen of talent, queen of family. Naku, siguradong handa na kayong makilala ang ating fantastic guest. Sa pagbabalik yan ng inyong programang sigurado ang fun at sure na sure ang laugh ang Fun and Laugh with Ron! and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and laugh. Tutok na tayo. Fun and laugh. And laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. And we are back! Dito pa rin sa Fun and Laugh with Ron. Tiyak na excited na kayong makilala ang ating fantastic guest for this day. Kaya panoorin natin to. Fun and laugh, nood ka na dito. Handa na siyang makipagkulitan ng Mrs. Philippines International 2025 na si Cherry May Ocampo. Mga ka-Fun and Laugh, please welcome ang ating fantastic guest for this day, ang Mrs. Philippines International 2025, Miss Cherry May Ocampo. And laugh, nood ka na dito. Wow! Fun Napakaganda and laugh, at naman. na-ma-enjoy mo. Pleased to meet you, Ma'am Mrs. Philippines. Have a seat, Ma'am, and welcome sa aming show. At syempre, bago po yan, bumati naman muna kayo, Ma'am, sa ating mga naggagandahang viewers mula Luzon, Visayas, at Mindanao, or nasan man sila around the world. Hello po sa mga taga Cebu. Ako po si Cherry May Ocampo, the newly crowned Mrs. Philippines International 2025. Hi din po kay Lolo Mike. Wow, Bisaya di ay ka, Ma'am, from Cebu. Wow. Very Bisaya. Oh, batiin mo, Ma'am, ating mga Bisaya viewers, Ma'am. Maayong buntag sa fellow Cebuanons nako, mga followers and friends
Naano ko dire. I made it. Wow. I'm so happy And to be here. congratulations, ma'am. We finally made it kasi you're not just making it as one, pero you're making it as a Filipino, di That's ba? right. Tama. And syempre, ma'am, pagsimulan na natin agad-agad, no? After nitong Mrs. Philippines International, ano na po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Magpe-prepare na po ako for the next year's competition, which will be the Mrs. International 2026. Wow. I will be representing Philippines in Singapore. Wow. And how was the preparation, ma'am? Kasi nagsimula ako sa Mrs. Cebu. I was crowned last year for Mrs. Cebu before ako ni-represent sa Mrs. Philippines. Maraming diet. Maraming diet. Yeah. Oo, that's part of the preparations, no? Yes, because technically hindi talaga ako nagpa-pageant. So Na-discover this is lang your ako. first time? Mrs. Cebu was the first time. Wow! Yeah. Ito was a huge crowd. Tapos imagine, you were crowned as Mrs. Philippines International. Kamusta ang feeling, ma'am? Na ang dami mong natalo kasi for sure, madami kang mga veteranang sumali doon na nagpa-pageant na. Masaya kasi ako nagpo-focus lang ako sa performance ko. I just want to do my best all the time. Yun lang ang focus ko. And ako naman kasi yung klase ng tao na if after doing my best, tapos may mas magaling pa, well, that's okay. Basta wala lang akong regret sa buhay ko, masaya na ako doon. Tama. We just have to learn to clap for others' victory. Sabi nga nila, That ma'am, is di ba? right. And that night is your night. Dahil nandito ka ngayon, di ba? Pero being Mrs. Philippine International, ma'am, was it really hard of being a mother and having that crowned? I feel so blessed kasi I have all the support around me, yung pamilya ko, yung mga tao ko. So, hindi siya ganong mahirap i-juggle kasi I have the best support system din. Wow, that's really good. Yes. Oo. Kasi yun yung pinaka-importante, no? Yung support system. Correct. Diba? Pero kung ikaw ang papipiliin, ma'am, Mrs. Philippine International or Best Mom? Mahirap yan, Diba? diba? Well, ang Mrs. Philippines International kasi, it's an opportunity that you cannot miss. Yes. Pero yung mommy naman, andyan naman kasi lagi yan from the very beginning. So, I'm very proud as well na I'm a single mom kasi of 3 kids. Wow. So, I'm not getting any support from the dad of my kids, but God is good. So, God always provides for us, which is I'm very, very thankful. Thankful. And ngayon lang namin na-discover, ma'am, no, na hindi ka lang beauty queen, but you're also a super woman. Diba? Thank Mahirap you. po ba ang pagiging isang single mom? Mahirap naman talaga kasi, di ba, kahit anong aspeto ng buhay. But, yung hugot ko kasi lagi is to give the best life. Not only for me, but for my kids. I don't settle for less. I don't settle for mediocrity because I always strive for excellence. Wow. So, gusto kong bigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Tapos, nag-focus lang ako kung paano gagawin yon. And wala naman talagang madali. But, ayan, andyan kasi si God na laging gumagabay at laging nagbe-bless. Wow. Ayun. oo, Kaya, I'm very thankful talaga sa lahat ng nangyayari ngayon. No wonder, ma'am, kung bakit ikaw yung representative namin kasi napakalawak ng outline mo sa buhay, yung perspective Thank you. mo. Sobrang talaga, alam mo yung parang habang nagsasalita si ma'am, yung tipong nakatitig lang tayo lahat kami dito sa studio, di ba? Pero para sa iyo, ma'am, ano po ba ang isang the best katangian ng pagiging isang momshi? Para sa akin, ang best katangian ng pagiging isang momshi ay yung pagiging resilient. Kasi kung maparaan ka sa buhay, magagawa mo lahat eh. Tsaka, it all boils down on how much dedication and love you have for your kids. Wow. Napakaganda. Yes, that is right po. Pero dito, ma'am, no, nabanggit ninyo na first time ninyong sumali sa isang beauty pageant. Ano yung Yes. nag-inspire sa iyo para pasukin to? Ever since naman, I love to inspire people around me. Pro-woman kasi talaga ako eh. Okay. So, I was invited to join the pageant. So,
ako kasi, pag may oportunidad na dumarating, go lang ako ng go. Kahit hindi ko siya alam gawin, pinifigure out ko na lang na pag nandyan na ako, I'll just, promise to do my best talaga. Pero so far, how was the experience, ma'am? Joining the pageant? Hindi ko talaga kasi alam na madarating ko, makakarating ako Commitment. dito, Yes. yung mapapanalunan ko yung mga main crowns. From Cebu? Yeah, it's truly a 365 opportunity na nagbago talaga yung buhay ko. Na dati kasi nag-i-inspire lang ako yung mga tao ko, yung mga kaibigan ko. But now, I'm getting a lot of messages na I'm inspiring, a lot of people sa buong Pilipinas. So, ang nakakataba ng puso talaga. Oo, tama po yun, ma'am. No? Pero ito, ma'am, ano po ba yung mga pinaka-struggle na naranasan mo sa pageant na ma-share mo sa ating mga mamshi? Ang pinaka-struggle lang talaga is yung time management din. Tsaka, you cannot please everyone eh. Meron kasi talagang magdi-disagree. Merong, of course, it's already digital age. We have bashers, mga ganon. Hindi talaga mawawala. Yes, hindi talaga mawawala yun. Ano lang talaga, what I can advise is, focus ka lang talaga sa goal mo. Huwag kang magpapadistract because at the end of the day, kilala mo yung sarili mo eh. You know you have a good heart. Tama. Yes. Pero ma'am, nung moment, balikan natin yung moment, ma'am, na ina-announce na yung winners. May pakiramdam ka ba or kutob ka ba na ikaw yung mananalo? Wala talaga. As in clueless. Kasi pag sa every pageant kasi, focus lang ako sa sarili ko. So I was not looking at others performance. So I cannot compare. Yes, Yon. Parang You were wala. busy improving your craft, no? Sabi nga. Yes, I'm so busy focusing on my own performance na hindi ako magkamali, yung Yeah. mga ganon. Because one of the reasons why I joined pageant is also may stage fright kasi ako. Oh. Yeah, so I want to overcome that. Oo. Ito Yes. yung naging daan. Yes. Pero so nung tinawag na yung pangalan nyo, ma'am, as Mrs. Philippines International, ano yung unang-unang naramdaman mo? Nagsisisigaw talaga ako. Ah. Gulat na gulat ako kasi hindi na yung nagpa-flashback yung experience ko na hindi ko naman talaga hilig yung pageant. Tapos andito na ako. Tapos, wow, mag-international na ako next year. Parang, oh my gosh. Tapos ganun. imagine, one time lang na sumali ka, ma'am, nakuha mo kaagad yung crown. Yes. Pero ito, ma'am, aside sa pagiging beauty queen, ano ba ang pinagkakaabalahan natin? I have my own business. Wow. Yeah, may maliit ako na call center. I also sell jewelries and luxury bags, Affordable Diamond Cebu. And part owner din ako ng coffee shop sa Bukidnon, which is the Scoop Coffee Shop. Wow, ang dami naman pala talagang superwoman talaga, no, na maitatawag natin. So, joining the pageant, ma'am, at saka itong mga businesses na venture na pinapasok natin, ano ba yung advocacy mo as Mrs. Philippine International? As I've said a while ago, nag-empower talaga ako ng mga tao sa paligid ko. So, my advocacy is Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. So, this is to protect women and children. Oo, yes. Yon, sa Oo. physical and psychological abuse. Oo. I think marami nga mga organization na ganyan, ma'am, na mas pinopromote pa yung women empowerment and women protection. Yes. Children and women, ayan. Pero dito ba, ma'am, meron ka bang ma-share na pinagdaanan mo sa buhay na masaya at malungkot na kung bakit ganito ka ka-strong ngayon? Siguro sa mga past relationships ko talaga, yung hugot. Kasi I didn't experience physical violence though, but the emotional and psychological attack sa akin. Kasi I've been a strong and confident woman ever since. But when I experienced that psychological violence before, nawawala talaga yung confidence mo sa sarili mo. Yeah. So, ano lang, it all boils down on
paano mo nakilala yung sarili mo talaga. Regaining your confidence, no? Yes. Tama. Very true. Oo. Pero eto ba, ma'am, ay may pagdadalawang isip ba at first na sumali ka? Kasi syempre, alam na natin na kapag sumali ka at ngayon nanalo ka, posibleng mabukas yung buhay mo sa publiko. I'm very ready for that actually. Kasi ever since naman, bukas talaga yung buhay ko sa public. Hindi ako, my life has always been an open, Open closet. Yeah. So, I'm very ready for everything. And once I decide na go na talaga at paninindigan ko talaga siya. Wow. Pero eto, ma'am, di ba? Alam natin na maraming nagsusupport, pero hindi natin maiiwasan na may mga bashers, di ba? Yes. How do you handle them? I normally ignore talaga and focus lang on positivity talaga sa buhay. Wow, that's Yes. good. Kasi hindi naman sila makakatulong. That's Diba? right. That's right. Pero para sa iyo, ma'am, no, ano ba ang ibig sabihin ng isang beauty queen? Para sa akin, ang beauty queen talaga is not just, matalino ka or maganda ka, but it's really being true to yourself, having a big heart. Yun talaga. Kasi we grow old, 'di ba? Nawawala yung physical na ganda. Tama. But yung puso mo talaga na tumulong at mag-inspire ng mga tao, andyan na yan eh. Yan yung maglalas at that will leave us a legacy. Yes. Tama. Pero balita ko, ma'am, no, madami ka din daw natanggap na special awards. Yes. Wow, Ron. ano-ano yung mga awards na to, ma'am? Sa Mrs. Philippines, Best in Advocacy, Wow. Best in Interview, Mrs. Charity. I also won the Silver Award for Darling of the Press during our press con. Nakalimutan ko na isa. Grabe, parang puro wow na lang yung sinabi ko. Parang nakatitig na lang ako kay ma'am, no? Pero sa dami ng napanalunan mo, talaga nga naman para sa'yo talaga yung crown, di ba? Pero syempre, Miss Sherry, hindi naman pwedeng hindi namin makita ang inyong queen walk, di ba? Pwede mo ba kaming mapagbigyan? Sure. Yan. At syempre, Miss Sherry, music guys, please. Patayuin muna natin ang ating Mrs. Philippines International. Wow! Tunay na Queen of Talent at Queen of Inspiration ng ating fantastic guest na si Miss Sherry May. Pero ito na po ang iyong chance na magpasalamat, mag-shoutout sa iyong mga supporters as Mrs. Philippines International Grand Winner 2025. Ayan. Maraming salamat po sa suporta. I'm truly very overwhelmed sa lahat ng pagmamahal at suporta niyo sa akin. Simula pa nung Mrs. Cebu last year hanggang ngayon Mrs. Philippines. Binabati ko rin po mga fellow Cebuanos, friends, family. Ang saya ko dahil hindi ako nag-iisa sa laban. Andyan kayo, nagmamahal sa akin. At wag niyo po akong continue to support me for Mrs. Philippines International 2026 next year on in Singapore, rather. Wow. Kaya naman, congratulations, ma'am. you. Sa ngayon pa lang. And please bring home the crown. I will try my best. You will try your Lagi ko yan sinasabi. Yes. Kaya naman, huwag maglilipat ng channel dahil may susunod pa tayong fantastic guest, queen na makakasama sa pagbabalik yan ng iyong programang Sigurado ang Fun at sure na sure ang laugh, ang Fun and Laugh with Ron. Thank you for having me here. Thank you. Thank you. Fun and laugh at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito.
sa #1 cable network in the Philippines, ang Pinoy Extreme Channel. At nanonood pa rin kayo ng inyong paboritong morning habit, ang Fun and Laugh with Ron. At syempre, isang queen pa ang ating makakasama for today. Kaya naman, kilalanin natin siya. Ready to show her beauty ang Mrs. Elite Philippines 2025 na si Lisette Martinez. Please welcome ang Mrs. Elite Philippines 2025, Momshi Lisette Martinez. And love, no one gonna do. Hi! Another beauty queen! Hello, ma'am. Good morning. Pleased to meet you, ma'am. Good morning. Ma'am, have a seat, please. And welcome sa aming show. At syempre, bago ang lahat, bumati ka naman muna, ma'am, sa ating manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasaan man sila around the world. Binabati ko po nga po pala ang mga taga Batangas, especially yung mga taga Lemery, Batangas po. Yun po. Pero syempre, ma'am, no, dahil kahit alam na namin, no, kung ano ang iyong pinagkakaabalahan sa buhay, kwentuhan mo naman kami, ma'am, about that crown. Okay po. Sir Ron, tuwan-tuwa po ako kasi hindi ko po in-expect na mapapasama ako doon kasi ito po kasi talaga parang first time ko kasi... First time din. Grabe. First time ko po kasi hindi po ako totally galing from Batangas na nag-pageant. Parang dumirekta po ako kasi handpick po ako nila Sir Francis. Wow. Ano po ang pakiramdam na maging handpick, di ba? Parang unang-una parang may edge ka na agad eh, di ba? Ano po, tuwan-tuwa lang. Nung una parang ayaw ko kasi parang syempre anong gagawin ko doon. Wala pa po akong experience. Tapos hindi ko pa makakilala yung mga makakasama ko. Kasi mo. parang I've heard before ako mag-join talaga doon. Yung mga candidates para magkakakilala na. Okay. Kasi ako talagang parang last minute na ako nag-join. Parang naka-oo. So yun, medyo naninervyos that time. Naninervyos daw si ma'am. Ayan. Pero eto po ba, ma'am, ay nag-hesitant ka ba at first or may blessing ba kaagad yung family member mo dito? Nag-hesitant po talaga ng una. Kaya nung parang 1 week or 5 days na lang po yung pagitan before ako nag-yes. Kaya no preparation at all. Wala akong alam sa pasarela, sa mga Q&A, ayun, wala talaga akong idea. So, nag-oo na lang din po ako kasi parang after kong manghingi ng permiso sa husband ko tsaka sa anak ko, ayun, pinayagan naman nila ako. Wow, talagang madalian. Pero naniniwala talaga ako sa destiny, no? Parang kahit sobrang ikliman ng preparations, kung para sa'yo talaga yan, Yes, di Sir ba? Ron. Pero speaking of your husband and your kids, no? Para sa'yo, ma'am, ano po ba ang definition ng pagiging mabuting ina? Yes po. Para po sa akin, ang pagiging mabuting ina hindi dapat laging tama yung ituturo mo sa anak mo. Kailangan nandoon din yung alam mo kung paano mo siya i-guide sa kagustuhan din niya. Yung alam mong makakabuti sa kanya. Kasi hindi naman lahat ng tama nakakabuti para sa bata. So, kailangan may support din talaga tayo. I-guide lang natin talaga yung mga bata. Tama. I would like to underscore yung sinabi ni ma'am, no? Hindi lahat ng tama ay makakabuti sa bata. Yes po. Totoo yun kasi napakagulo ng mundo. Yes. 'Di ba? At kailangan talaga ng mga bata ng mga magigiting na ina at ngayon ay isa pang superwoman. Yes po. 'Di ba? And paano para sa nung nandoon ka na ma'am sa pageant, naramdaman mo ba na parang feeling mo ibibigay sa iyo yung crown? Hindi po. Hindi din. Hindi po. Kaya, nung una pa nga po, umiiyak pa ako eh. At parang tumawag pa ako sa org na parang gusto ko na mag-back out. Kasi, nung first 2 days namin, may pre-pageant. Nakita ko kung gaano kagaganda, kung gaano kasi sexy, kung gaano sila ka-confident. So, parang pag-uwi ko ng bahay after nung pre-pageant na yon, nangangatal yung Batanggenya. Batanggenya. Nangangatal yung mga tuhod ko na sabi ko, ayoko na, ang gagaling nila. So parang feeling ko, kulang ako, kailangan ko pang mag-train at mag-practice. Pero syempre, 'di ba, meron ka doon parang mga ilang contestant na parang kinatatakutan. Yes po. 'Di ba? At
natalo mo sila. Anong feeling nung tinawag na yung pangalan mo na ikaw yung magre-represent ng Philippines? Parang ano po mental block. Parang lumulutang ka sa hangin. Hindi mo alam kung tutumba ka ba o hindi. Pero yung nasa isip ko lang that time is matapos lang yung program or yung show na yon ng maayos, maayos ko yung makapag-present ako ng hindi ako matutumba or makasagot ako ng tama, yun lang po. Makapag-perform lang ng maayos. Pero do you think, ma'am, ang katangian ng pagiging ina ang nagpanalo sa'yo? Yes po. May isa din po yun sa tingin ko. And I think ang pinaka-factor po talaga ng nagpanalo sa akin is hindi ako bumitaw at hindi ako nakalimot mag-pray. Oh, Yun po tama. talaga lagi ang pray ko kay God. Kasi sabi ko, anong laban ko sa kanila, napakagagaling nila. Tsaka mga queens na po halos lahat sila. Wow. Mga nanalo na sila na nire-represent nila yung provinces nila. So ako lang talaga yung parang wait lang, anong gagawin ko? So, lagi lang po akong pray kay God na... Pero binigay sa'yo. Yes po. It happened for a reason, di ba? At kung ano man yung reason na yan is for you to regain your confidence. Yes Sabi nga, po. it's redemption, di ba? Yes After all. And ngayon, ikaw na yung magre-represent ng Philippines. Yes po. Gano'ng kahirap, ma'am, ang preparations ng pagiging isang ina and then you were also preparing for the international stage? Mahirap po talaga nung una kasi aside from a mom, may businesses din po kasi kami. So, may mga times, to be honest, napapabayaan na po talaga yung mga negosyo. Yun. So, napakahirap po. Napakahirap. Pero speaking of mahirap, ano yung pinakamahirap na na-experience mo joining the pageant? Pinakamahirap po yung pag-travel ko na ako yung driver, tapos ang layo-layo, balikan, knowing po yung national pageant, hindi lang naman yan isang araw. Oo. Minsan, 2 consecutive days, 3 consecutive days. So ako balikan. So wala kang assistant? Wala po, kasi pag naiiwan ko yung negosyo, yung asawa ko naman po yung nandoon. So usapan namin, sa coronation na lang sila nung anak ko pupunta. So ibig sabihin, wala kang parang audience doon? Wala po. Para mas maging pa yung confidence mo. Kasi di Wala ba mas po. lalakas yung loob mo? Wala Napakatapang nun, ma'am. Napakagaling. Yes. Diba? At kakaibang klase yung galing na ipinakita mo dun. Kaya siguro nag-stand out ka talaga. Diba? And ano naman po ang maipapangako mo sa ating mga kapwa Filipino ngayon ikaw ang magre-represent? Hindi lang ng ating mga Pinoy ha, pero ng ating mga missis, di ba? Na parang hindi pa pala huli ang lahat para tuparin yung mga pangarap. Yes po. Ang may papangako ko lang po sa kanila ay gagawin ko po lahat ng best ko. Kung kinulang man ako ng araw at panahon sa pag-iensayo before ako nag-join. Right now, I have lots of time po to prepare. Kasi next year pa naman po ako malalaban sa Singapore. Okay, pero ito ba ma'am, syempre, part ng fame ay bashers. Yes po. Naka-receive ka na ba ng bashing? Wala naman po. Parang not directly. Parang I've heard lang some na syempre kasi nag-start ako ay 68 kilos. So, okay. So parang na-body shame ka pa? yes po. So parang losyang-losyang that time. So, sabi mo nga ma'am, ito yung first pageant mo talaga ever? Not sa national po. As a national? Sa barangay, sa munisipyo, sa masali. Pero before ba ay nakakasungkit ka na ng mga corona? Lagi lang pong top 7, top 5. Kasi you are not meant for Miss Barangay. You are meant for international stage. Yeah, yun Diba? nga din po sabi nung org nung nakausap ko sila. Pero yung natatalo ka during those times, no, ano yung pakiramdam? Malungkot. Siyempre parang, that time pa po, yun yung parang medyo prepared ako. So parang, tapos, di ba, parang, doon ako nag-expect. Kasi barangay lang siya, tapos natalo ako. Yung ganun. Oo. So this time naman, hindi naman po ako nag-expect. Pero, iba pa rin po siguro kapag hindi mo nakakalimutan mag-pray.
Tama. At saka alam mo, minsan yung rejections na yan, no, yung mga failures na yan, yan yung magbibigay ng alab talaga sa'yo, di ba? Parang the next time na makikita nyo ko on stage, talagang nagliliyab talaga ako. And siguro kaya nakuha mo tong crown na to. And you deserve this. Thank you Diba? Kaya naman, ano naman po ang iyong mga message sa iyong mga family na patuloy na sumusuporta sa'yo, lalo na next year ay lilipad ka na. Saang bansa po ba ito? Singapore din po. Sa Singapore din. So ano yung message mo sa iyong asawa naman at sa mga anak na sumusuporta pa din sa'yo? Apo. I wanna thank you all na laging nandyan, umiintindi at sumusuporta sa akin, especially dun sa asawa ko na minsan kahit pagod, nandyan din naman siya para sumuporta sa akin. So, lalo na din dun sa anak ko na minsan mas childish pa ako sa'yo, sa anak ko, pero nandyan ka na, kaya mo yan, kailangan galingan mo lang. Tapos pray din. Yan. Tama. Napakaganda na may support system ka tapos asawa at anak mo pa, di ba? Yes po. At syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo bibigyan ng signature walk ni Miss Lisette. Kaya naman, ladies and gentlemen, Miss Lisette. Wow, talaga nga naman maraming salamat po, Ma'am Lisette. Ano po ba ang tawag sa walk na yun? Mahiyain walk. Mahiwain nyo. Wow, mahiyain pa yun si Ma'am, ha? Talaga namang nakaka-inspire ang ating fantastic guest na si Ma'am Lisette. Pero eto na po ang inyong chance na magpasalamat, mag-shoutout sa inyong mga supporters as Mrs. Elite Philippines 2025. Pinapasalamatan ko po yung mga taga-Lemery, Batangas, sa mga barangay councilors, kay barangay captain, sa pagsusuporta lagi sa akin at sa sama lagi sa akin sa munisipyo, sa kahit saan, sa pagsuporta sa akin. Sana po patuloy niyo akong suportahan hanggang sa 1 taon, sa next year, sa aking laban sa Singapore. Maraming salamat po. Ayan, thank you, Ma'am. At kapag nakoronahan ka, Ma'am, babalik ka dito, Yes ha? po, Sir Maraming Ron. salamat. Kaya naman, huwag maglilipat ng channel dahil may susunod pa tayong fantastic guest na queen. Yes, umuulan talaga ng mga queen na makakasama sa pagbabalik yan ng inyong programang sigurado ang fun at sure na sure ang laugh. Ang Fun and Laugh with Ron! And laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh. And we are back dito pa rin sa Pinoy Extreme Channel at nakatutok pa rin kayo dito sa ating programang Fun and Laugh with Ron. At ngayon naman, makikilala na natin ang ating huling queen, ang ating fantastic guest queen na sigurado sa kanyang buhay ay kayo'y mai-inspire. Kaya panoorin natin ito. Ika na. Sit back and relax dahil nandito ang theater actress at Mrs. Earth Ambassadors 2024 na si Catherine Rodrigo. Please welcome ang theater actress, beauty queen at ang tinanghal na Mrs. Earth Ambassadress 2024 na si Ma'am Catherine Rojas Rodrigo! Hello, Ma'am! Wow! Napakaganda! She's so divine! Welcome, Ma'am, sa show. Pleased to meet you, Ma'am. Thank you po. Pleased to meet you, Ron. Have a seat, ma'am, and welcome Thank po you. sa aming show. At syempre, bago ang lahat, bumati muna kayo sa ating mga manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasaan man sila around the world. Hello and good morning, good afternoon, and good evening to all the viewers of Fun and Laugh with Ron. Hello, Antipolo. Hello, Clark, Pampanga.
Hello, Philippines. Hello, world. Wow, she seems that she's ready for the international stage. Hello ma'am, kamusta po kayo? Kamusta po ang pakiramdam na bumisita kayo as a queen dito sa Fun and Laugh? I'm actually very honored to be here at your wonderful studio. You're all very warm and Thank friendly. you. Thank you so much for the invite. You're welcome, ma'am. And eto nga po, ang dami na naming beauty queen na nakita. Talagang busog na busog po talaga ang aming mata kanina pa. Pero dito, ma'am, no, pag-usapan na natin ang iyong preparations as a beauty queen, 'di ba? So, I know nagre-ready ka na for the international pageant. Ano po ba ang mga preparations na ginagawa ninyo ngayon? I actually already had the international competition Wow. Oh. back in 2023. My very first title was Mrs. Classic Global Asian in Wow. 2023. But currently, 2 years after, my current title is Mrs. Earth Ambassadress. So, this is your second time. That's right. And Wow. to answer your question, when it comes to preparations, Ron, it's really very not easy because what to wear, that is always the problem. And of course, you have to prepare yourself mentally, physically, emotionally, and of course, skincare, diet. Yeah, it's and important. Financially, of course. Oo, speaking of financial, no, mahal ba daw, ma'am, ang sumali sa mga international pageant? When you say financial? Yes, absolutely. You have to be prepared, but you Oo. also have to know, kumbaga para-paraan din yan. Like, I'm very fortunate because I belong to a prestigious pageant organization, which is Larenas Filipinas, headed by my national director, Cristel Bulabon. And the organization is mainly the one who sent me to Kuala Lumpur, Malaysia, to Wow. compete internationally. And so I also have the support of the Antipolo government. And of course, very much from my family and from my friends when it comes to financial. Everybody chipped in. Wow, nakakatuwa naman yun. Talagang lahat nagtulong-tulong, ma'am, ano? At Yes. talagang kailangan mo na lang is i-ready yung sarili mo, di ba? That's And get the right, that's crown. right. Pero bukod po ba, ma'am, sa pagiging beauty queen, ano pa po ba ang ating pinagkakaabalahan? I am also a leisure cyclist. I have 2 mountain bikes that I love very much. I have to Wow. ride at least twice a week. Wow. I'm proud to say that I'm 55 years old, and really, it really matters that I ride my bikes and do my walks, because otherwise I'm going to deteriorate at this age. So that's one of the things that I love to do. I'm also taking piano lessons currently with my son. I'm also a theater actress, being on the stage since the age of 7 years old. And I was trained by my late, great National Artist nominee for theater. Her name is Nati Kramer Rogers. She's a 3-time National Artist nominee for theater. So I have performed in legitimate stages such as CCP, Film Life Theater, Metropolitan Theater. Also, we bring our plays to schools like Ateneo, St. Scholastica's College, and any open spaces that we can perform. And of course, most especially professionally, I am a BDM or a Business Development Manager. Wow, napakadami, grabe. Parang nakatulala na lang ako kay ma'am habang pinakikinggan ko siya. Pero given nun, ma'am, no, na parang ang dami mong ginagawa, talagang superwoman, di ba? As I said earlier. Ito ba ay, paano mo naman na isasama yung pagiging isang mabuting ina? Or pagiging momshi, sabi nga. Thank you for that question, Ron. So, I have 2 children. One is, my daughter is 34 years old, and she's already working. And I have a 10-year-old son. You'll notice they're 24 years apart because I would like to say I am a complete woman because I experienced becoming a single mother with my 34-year-old daughter until she finished her schooling, until she's working. And then I got married about 13 years ago and decided to have our son, who is now 10 years old. So it's very important, first and foremost, to make sure that your children are nourished well. Because if not, they will not be able to think properly.
and they will not, feel good if they are hungry. So it's also very important that we provide well for our children, food, clothing, and shelter, of course. We have to make sure that we always have money, or we are employed, to make sure that we are able to provide. For my children, I would like to say that I want to make sure that they are well-rounded persons. I do not just expose them to the academics. I make sure that they also have exposure to the arts, to sports, and socially as well. Wow. Alam mo, pinakikinggan ko si ma'am. Feeling ko nasa closed door interview na kami. At feeling ko may edge ka na kaagad dun sa crown, ma'am. Ano? Pero ito, ma'am, joining the pageant, ano yung pwede mong ma-share sa amin na naging struggle mo nung nagsisimula ka? Kasi alam natin hindi siya madali, ma'am. Di ba? Parang hindi agad-agad na parang makukuha mo yung corona. Ano yung mga naging struggles mo along the way? Well, my biggest struggle and insecurity when I joined Mrs. Antipolo, of course, was my age. Because when I joined it, that was just not so long ago. I'm 55 now, so 3 years ago, Antipolo had its very first Mrs. Antipolo pageant right after the pandemic. And that's when I decided to join. And of course, most of the misses were even less than 35 years old. So that was my struggle. And I really do not have any training for passerella. And they are very good. They are very limber, very flexible, and very fast. So yeah, that was, and of course, yeah, financially, because I didn't think that it was going to go all the way. All the way. Yeah. I didn't think it was really going to be that grand, that I cannot just wear a gown that, from wherever, but it has to be really within the theme of the pageant competition. And the preparations, really, no sleep at all. So that's really very hard because we have to do a lot of activities, especially when it became international. We probably have 2 hours of sleep. Wow. Because we oo. start very early with the activities. Oo, kasi napakahaba ng preparations niyo no, para maging glam. Pero balikan natin yung moment, ma'am, nung coronation night. Naramdaman mo ba somehow na parang ibibigay to sa akin ulit? I was hoping, of course, because I was there to win. But my opponents were also excellent. So I really couldn't tell. And I was happy enough that I got the Best in Interview award and one of the top placers for the national costume, which is, of course, the Philippines. I was a Muslim princess. That was my costume at that time. I really didn't expect that I was going to bag the classic crown. Wow. And I'm very grateful. Speaking of the crown, ma'am, no, ano po ba yung mga advocacies mo as Mrs. Earth International? My main advocacy is VAUSI, or Violence VAUSI. Against Women and Children. And Ron, this is not just physical abuse, but verbal abuse as well, because that will affect the morale of the child or the woman, and it can even lead to depression. I remember coming back from Malaysia, myself together with the leaders of where I work, which is Shore 360, we visited IMA Foundation in Pampanga. So they house those who have been abused domestically, women and children. And so we try our best and to... verbally, okay. Yes, we try our best to support their livelihood programs, and we spearhead solicitations for them, both in cash and in kind. Those things. Napakaganda. Kaya naman siguro ito yung mga naging edge mo, ma'am. Kaya nakuha mo yung crown. Pero ito, ma'am, ay alam natin na sa pagkuha ng crown, aside sa support, ay hindi talaga mawawala na may bashing. Meron po ba kayong bashers na na-experience, and how did you handle that? Yes. Well, of course, I'm just human, so I get hurt for a while, but I don't let that stop me. I tell
I tell about that bashing to those who are close to me, like my husband, and then he and my children would tell me, "Nah, it's okay. Don't take it personally. Yeah. Just ignore it, and stand up on my feet again." Tama. At dahil doon nakuha ninyo yung corona. Thank you. Pero eto mama, meron ba kayong tinatawag na signature walk? Na feeling mo na parang ito to, para sa akin tong signature walk na to. I think so. Yeah, it's more of personal. Personal, okay. At syempre, hindi naman pwedeng hindi natin makikita yung sample walk na yan. Pwede mo ba kami mamapaunlakan ng sample walk na yan? Okay. Okay. Music, please! Wow! Thank you so much, Ma'am. Pero talaga namang nakaka-inspire ang ating fantastic guest na si Ma'am Shika. Pero eto na po ang inyong chance na magpasalamat, mag-shoutout sa inyong mga supporters as Mrs. Classical Global Asian 2023 at Mrs. Earth Ambassadress 2024. Meron po ba kayong mga gustong pasalamatan? Absolutely, Ron. Thank you for the opportunity. Handang-handa tayo dyan. Wow! Para namang mag-a-announce na si Ma'am ng mga winners. Sige, Ma'am, please go ahead. Of course, first and foremost, I'd like to thank my family, my husband Manolet, my daughter Jay, Gab and Miguel, Francis and Ate Lydia. My extended family, my sisters Maricel, Andy and Alquiros and family, Aki and Ogie Cunanan and family, Chris and Evelyn Rojas, sisters-in-law Al, Vic and Dol. Of course, my Shore 360 family is the BPO where I work. They are physically located at Clark, Pampanga. And we are an excellent provider of staff leasing services to clients from Australia, USA, and Canada. Also to my MPC family and neighbors, Emma Yabut and family, Merly, Teacher Kent, Ao, Knowles, and Karen. Of course, my Lorena's family, Queen Cristel Bulabon, our National Director, Yam and Marlu Kondangan, Princess Len and Victor. Hello, hello, Queens! Of course, very special mention to Lolo Mike Diso. Lolo Mike, huwag ka na magpa-stress dyan, ha? Love you, Lolo Mike. Also, Paige Salonga of Blue Nights Bar. Come visit her bar at Santa Lucia. Jeff and Dal, Joey and Nini Abejo. Thank you so much for the opportunity. You're welcome, Ma'am, and well said. Feeling ko, di ba parang nandito na si Ma'am, nagbibigay na ng kanyang speech internationally. Maraming salamat sa ating fantastic guest na nagbigay ng nakaka-inspire na kwento dito sa ating programa. At maraming salamat din sa pamilya Barkada at buong barangay na tumutok sa atin sa buong Pilipinas at nasaan man sila around the world. At syempre maraming salamat din sa Pinoy Extreme Channel, Imahe Multimedia Production, FL Dancers at sa ating fan Barkada na si Hot Guapito Dex at ang ating komedyanteng Kikay Sugar at sa ating mga online viewers. At syempre, patuloy na samahan ng ating mga online verse host na si Queen Botcha at Axel Romeo sa ating Fun and Laugh online kulitan. Para sa mga gustong balikan na episodes, maaari niyong mapanood ito sa ating official YouTube channel na Fun and Laugh with Ron. At para naman sa ating mga latest ganap ay maaari ninyong i-follow ang ating mga official social media accounts na @Fun and Laugh Official sa Facebook, Instagram at TikTok. At magkita-kita muli tayo sa susunod na kwentuhan at kulitan. Ako ang inyong fantastic TV host, Ron. At ito ang inyong programang sigurado ang fun at sure na sure ang laugh. Ang Fun and Laugh with Ron! Thank you, Mrs. Earth International. Follow our FB page. Fun and laugh, masaya dito.